Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po No, talaga I'm ako not maalala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo mag-philosophy po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kamenggo po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po, hindi po naging normal po yung I'm not buhay ko asking po. nga normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Opo. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay, hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Fokien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala. Maganda nga. Marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will Opo. ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, so I will leave it at that. To briefly suspend today's hearing till the next schedule, Mayor Guo, sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling. Pero sa nakaraang mga oras, ang dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya.
Pero, kanina lang inamin nyo na may anak pang sumunod sa inyo at 3 pa kayong magkakapatid. Sabi nyo, nalaman yung kapatid nyo, sina Sheila at Siemen Guo. No. Sorry, ma'am. I'm suspending already. Pagkatapos ng hearing. Pero, inamin nyo rin kaninang nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng SALN nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad.